Good afternoon mga idol. So magre-repair tayo ng CRT TV na binili natin sa Magbubuti. So yung brand nito mga idol ay Star Crown. Ayan, Star Crown. Kita ba yung ating... So, titest muna natin siyang i-plug in kung buhay pa. Ayan. So, ayan. Gumagana pa siya. Kaya lang, kung maririnig mo, mayroon siyang hissing. Ayan, okay pa siya. So, pwede pa to mga idol. So, nakaswerte tayo sa Magbubuti. So yung problema nito mga idol na nakikita ko ay yung kanyang anode cap malamang ay mayroon ng butas. Buksan na natin. Ayun, maganda pa. Ito yung naririnig kong problema mga idol, yung kanyang anode cap. Kung titingnan natin, ayan, may mapapansin kang kulay puti dito. Ayan, kung may mapapansin ka, ayan, may kulay puti siya dyan. Ibig sabihin yan ay may butas na yung anode cap. So swerte natin ngayon, nakatsamba tayo ng buo pang TV sa Magbubuti. So itest natin siya ulit na i-plug in. Makikita natin yung leak ng high voltage na supply galing sa flyback. Ayun. So kitang-kita natin kung ano ang problema. Yan, butas na nga yung anode cap. Baklasin na natin to. Tapos meron siyang stock na kuryente. Discharge muna natin. Ito ay malakas na voltahe ang nandito mga idol. Delikado to sa mga baguhan. Ayun. So kapag hindi mo ito na-discharge, siguradong kamay ang tatamaan ng mataas na voltahe. Ayan. Palit tayo ng anode cap. So yung gagawin natin dito mga idol, para hindi siya mag-leak yung kuryente ulit, dito na mismo, ito kailangan natin itong linisin. Itong kanyang paikot dito sa pinagtatapalan ng anode cap. Kailangan matanggal natin itong alikabok na may halong carbon. Kasi pwede ulit na mag-leak yung kuryente dyan. So mas delikado. So, yung gagamitin natin na panlinis ay gasolina. Ito ay tinatawag na anti-conductor. So natatanggal niya yung mga alikabok na nagiging conductor dito sa picture tube. So linisin lang natin ng maayos para hindi siya magkaroon ng moisture sa picture tube. So itong gasolina, pag tuyong-tuyo na talaga yung pinaglinisan ay wala talaga siyang tawag dito, hindi siya magkakaroon ng leak ng high voltage. Ayan, linisin lang natin ng maayos para walang leakage ng kuryente. Pati yung ating anode cap na gagamitin ay lilinisin din natin ng gasolina. So yung hindi pa nakapagsubok nito, pwede nyo i-try mga idol kasi hindi naman ito delikado. Kailangan lang natin siyang patuyuin pagkatapos nating linisin. Ayan. Tapos tatanggalin na natin itong dating anode cap. Ayan, tanggalin natin to.
Yan, so pwede pa naman yung kanyang connector, yung bakal hindi pa kinalawang. So ito ulit yung ating gagamitin. Yan. Tapos linisin natin itong ating pampalit na anode cap gamit yung gasolina. Hot air natin. Ayan. Pasok na natin yung wire. Ayan. Ito nang gamitin natin mga idol. So ito kaya ito kinakalawang kasi yung high voltage ng flyback ay humihigop ng moisture, kaya kailangan yung ating anode cap ay lapat na lapat dyan sa picture tube. Solda. So ayan na siya mga idol. Para sure natin na walang leak, pwede natin siyang lagyan ng T7000 dito sa gilid para lumapat doon sa walang singaw sa tube. Ayun. So kahit kunti lang. Ayan. So lapat na siya mga idol. Tapos ititest natin siya ulit kung meron pang singaw. Kung ganun pa rin. Ayan. Plug in natin. Okay, ito. Plug in.
So ayan, wala siyang singaw. So may problema pa siya mga idol, oh. So nagkakaroon pa siya ng stripe race line. So mayroon pa ditong problema mga idol sa vertical section. So mayroon tayo dito nakikitang capacitor na lumubo. Hindi pala nakalapat yung ating natanggal. Ayun. So ito mga idol yung napapansin ko, kaya meron siyang guhit-guhit sa taas. So ito lumubo isa. So tanggalin na natin. Yan. Bali, ano to mga idol? Filter ng vertical. So ito. Kung mapapansin niyo mga idol, yan, lumubo, oh. So 1000 microfarad, 35 volts, magkakahoy lang tayo. So ito mga idol, meron tayo na pong pampalit. 1000 microfarad, 35 volts. So ito yung dati, yung lubo. So maliit lang yung ating nakuha, pero same lang sila ng volts at ng farad. Ayan ba, salpak na natin to. Salpak muna natin ulit. Check lang natin kung okay na. Speaker. Okay. Test natin ulit. Oops. Mag-trace line. Natanggal na yung solda mga idol. Ayan, lost contact na.
Tapos contact na yung kanyang heater at yung kanyang 180 volts. So iresolda na natin diretso yung kanyang CRT board. Dami ng loose contact. Ayun o. Nag-loose contact na yung 180 at yung heater. Kaya nagkaroon siya ng trace line. Yan, nagudi natin yung CRT board. Dami ng loose contact. Lahatin na natin para wala nang mag-loose contact dito sa CRT board. Yung mga resistor, transistor, ubusin na natin. Ayan, ox na mga idol. Naresolda na natin lahat yung CRT board. Check natin ulit kung ganun pa rin yung reaction. Ayun. Nawala na yung trace line sa taas. Ayan, wala na yung guhit-guhit ditong maliit. Tapos hindi na siya. Ayan. Okay na to mga idol. Pwede na natin tong i-for sale. Successful na naman itong ating. So itong medyo kalat na kulay ay ididigos na lang natin gamit yung magnet. So ganito lang yan mga idol. Papa. Sige na dumali kay mami. O ganito lang siya mga idol. Ayan. Ayan o. Ayan. Wala na yung kulay green. Okay na siya. Ayan. So lilinisin na lang natin ito mga idol. Tapos pwede na natin siyang i-for sale. Tanggalin lang natin yung alikabok sa board. So yan mga lods, hanggang dito na lang yung aking video. Sana ay meron kayong natutunan kahit papano, kahit konting ideya. Ayan. Thank you for watching.